Suportado naman ng ilang senador ang plano ni Pangulong Marcos na humingi ng kapangyarihan sa Kongreso kaugnay ng excise tax. Magkakaroon naman ng pagdinig sa Senado kaugnay ng mga hakbang ng gobyerno sa gulo sa Middle East. Narito ang aking report. Sa gitna ng gulo sa Middle East, hindi lang daw dapat sa OFWs nakatutok ang ating gobyerno. Ayon kay Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senador Erwin Tulfo, dapat ding tutukan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil lahat tayo ay apektado. Magpapatawag ng pagdinig si Senator Tulfo para talakayin kung ano ang mga hakbang ng gobyerno sa gulo sa Middle East. Don't have a choice, it's emergency po ito. We will be sending out invitations now to the different agencies like DOE, DOTR, DA, DTI para mag-monitor mga prices because we're anticipating na pag tumaas ang presyo ng krudo, ng gasolina, lahat po tataas, pati mga pamasahe. Suportado naman daw ni Tulfo ang posibilidad ng paghingi ng Pangulo na bigyan siya ng kapangyarihan ng Kongreso na alisin ang excise tax kapag tumaas sa $80 per barrel ang presyo ng langis. There will be a big impact po pag inalis po. Tumaas man po yung presyo sa pandaigdigang kalakalan umabot na $80, at least very, very minimal siguro maramdaman ho natin yung pagtaas. Suportado rin ni Senator Bongo na tanggalin muna ang excise tax sa langis. Sabay panawagan na unahin din dapat ang pamimigay ng fuel subsidy. Nananawagan po ako sa gobyerno, sa DOTR, yung fuel subsidy. Ibigay niyo po sa mga mahirap nating kababayan. Yun muna ang dapat pagtuunan ng pansin at importansya. Sa DSWD, mga nahirapan po ngayon, apektado. Yun po unahin ninyo. Pero si Senator Win Gatchalian, may nakikitang problema sa pagtapya sa excise tax dahil nasa 30 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno kada buwan o 300 billion pesos sa isang buong taon. Suwestyo ni Gatchalian, unahin na munang gastusin ang contingency fund para makapagbigay ng ayuda sa mga PUV drivers sa pamamagitan ng Pantawid Pasada program. At least around 3 billion para ma-activate na yung Pantawid Pasada. From February to now, ang increase ng petrolyo is about 15% globally, increase in pricing. Ang problema sa atin, hindi pa tayo nagtataas ng pasada, ng pamasahe. No? So, maiipit talaga yung drivers. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, agad nilang pag-uusapan sa Senado sakaling humingi ng kapangyarihan ng Pangulo para tapyasin ang excise tax sa langis. Pero may loss daw kasi na billions of pesos pag nangyari yung pag-cut ng excise. Hindi lang siguro, baka pag-usapan namin kung paano may iwasan na gano'n. Ayon din kay Soto, hindi dapat basta-basta magtaas ng presyo ang oil companies dahil may reserba pa naman. Kailangan sitahin ng gobyerno yun. Bakit biglang-biglang sasamantalahin naman nila? Baka yung old stock, pinresyohan na ng mataas. That's profiteering. Sa Biyernes, sa katakdaang pagdinig ng mga senador. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.